2 linggo na ang lumipas mula nang sapilitang dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Isang hakbang na itinuturing ng kanyang mga taga-suporta bilang pinakamalaking pagtataksil ng Administrasyong Marcos Jr. sa taong bayan. Ang galit ng publiko ay hindi na mapipigilan pa dahil ang taong nagpatino at umayos sa bansa ang siya pang inuusig ngayon. Ang malala pa, hindi sa sarili niyang bansa siya nililitis, kundi sa kamay ng mga dayuhan. Sa gitna ng mga kilos protesta at malawakang sigaw ng suporta, isang signature campaign ang ilulunsad ng iba't ibang non-government organizations upang kalampagin ang ICC at igiit ang agarang pagpapawi kay Duterte. Pangungunahan ito ni na dating Senador Gringo Honasan at Congressman Dante Marcoleta. Sa ilalim ng petisyong ito, lalagdaan ng libo-libong Pilipino ang panawagang ito upang ipakita sa buong mundo na hindi sila tatahimik, hindi sila papayag at hindi sila magpapaloko. Signature campaign from NGOs dahil wala kaming personalidad, para ihain ito on an individual basis. So binubuo namin ang isang malawak at malapad na koalisyon ng non-government organization sa kalsada, sa social media, sa harap ng kamera, sa harap ng mikropono. Importante marinig natin yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan. Sa pamamagitan ng signature drive na ito, formal na ipararating sa ICC ang matinding sigaw ng sambayan ng Pilipino na pabalikin na sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salig sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi, nakasalig din sa patakaran na tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC. So, kung marami po ang pipirma, mas maganda po. Makita ng ICC na sa ganitong paraan pa lang nagkakaisa na ang Pilipino. Maliban pa doon sa mga boses na nakikita nila ngayon worldwide. Hindi po ito'y parang tira bulag lang. Hindi po. Ito'y padadala sa ICC. Ngayong linggo, maglalagay ng signature wall si Honasan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para sa mga nais lumagda sa petisyon. Bukod dito, maaari ring lumagda online sa pamamagitan ng social media upang mas maraming Pilipino sa loob at labas ng bansa ang makiisa. Ayon kina Honasan at Marcoleta, may isang paraan lang upang mapahupa ang matinding galit ng bayan. Ibalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil kung hindi kayang bigyan ng hustisya ang isang dating Pangulo, paano pa ang mga maliliit, mahihirap at ordinaryong Pilipino na walang kalaban-laban? Sa ICC. Glenn, procedurally, sa kalsada, sa social media, sa harap ng kamera, sa harap ng mikropono, importante marinig natin yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of illegalities. Dahil, Glenn, di ba? Ang daming legal opinion na valid din naman. So, walang pagkakaisa ron, walang consensus. Pag politika naman, nagkalat naman ang political analyst. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, nagtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? Ito yung plataforma ng unity na nagluklok sa ating Pangulo, sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. In fact, kung ianggulo natin ito, sa nakagis na namin, kasama na si Manong Dante Marcoleta. Ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung magdebate. Okay lang. Wag lang magkapikunan at magkasakitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. Ito ay pro-Pilipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na 1 taon na nakakalipas. Meron tayong mungkahi as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon, pwede ba yung ating Pangulo nakaupo, nasa pwesto, at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Erap, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan.
Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin ngayon. But lagpas na tayo ron sa sisihan. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipino, ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. Okay, so balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana naman. So Senator, ano to, parang noise lang, ingay lang ho ito ng signature drive. Paano po ito maipapaabot talaga sa ICC ng formal? Hindi kami ang sasagot dyan. Sasagot dyan yung taong bayan. Kung sa tingin nila, ingay lang ito, di ingay lang. Ayun, may isa pang posibilidad. Kung ayaw makinig, di okay lang. Kung makinig, di thank you. Pero kung makinig, ibig sabihin, may sentimento, may nagaganap, may nangyayari sa isip at higit sa lahat, sa puso. Hindi lamang ng mga Pilipino. Nanonood yung buong mundo. Ganito ba tayong mga Pilipino? In fact, pasensya ko na sa haba ng sagot ko, no? Yung mga pangyayari, ito nakaraang 2 linggo, abay, sa aking pananaw, hindi ko na makilala yung Pilipino eh. Tayo mga Pilipino, mapagbigay, madaling kausap, maawain, madaling aregluhin. Huwag mo lang tayo pikunin dahil pag pinikon mo yung Pilipino, ibang usapan na yan, di ba? O nakita ba natin yan sa pangyayari? Sa harap ng pamilya, sa harap ng anak, sa harap ng legal counsel, sa harap ng nurse. Ugaling Pilipino ba yan? In fact, push the envelope. Di ba? Yung mga rebelde nating kapatid na lumabas sa sistema, magbabarilan. Pagkatapos ng barilan, ng armadong tunggalian, alam mo ginagawa ng bawat isa, whether government troops o rebelde? Hinahanap yung battlefield dun sa mga nasugatan na pwede bang dalhin sa ospital. Ganon tayong Pilipino. Walang kultura na ganon. Sa ibang bansa, hahanapin yun para tudasin na. Kasos pa sa ospital. Sinasabi ko lang ito, no? Dahil ito talagang issue ngayon. Yung kung makikinig, kung ingay lang, walang problema. Pero kung makinig, unang hakbang yan. Marisol, all of the above. Pupunta kami sa Liwasang Bonifacio, maglalagay kami ng desk doon. Yung interesado, pumirma kayo. Online, pirma. Doon sa Netherlands, pirma. Sa London, pirma. Sa US, pirma. Pumirma kayo. Tumaya kayo. Hindi pwedeng. Ang problema kasi, yung mga nag-a-advocate ng gulo, ito yung may ticket na pag nagkagulo, aalis. Di ba? O kaya, magkukulong sa bahay. Pagkatapos ng gulo, lalabas, at kakampi doon sa nanalo. Hindi ugaling Pilipino yan. So anything, lahat, online, desk. Pero kailangan, bunuin natin ito, di ba? Hindi pwedeng kayo-kayo lang o tayo-tayo lang. At magiging instrumento kayo sa media para ipaabot itong effort na ito. Marisol, ewan ko sa aking pagkaalam, ilang personalidad na ang pumailalim sa jurisdiction ng ICC na nagkaroon ng ganitong groundswell of support nationally or globally. Ano ang ibig sabihin niyan? Itong mga personalidad, hindi ko alam baka meron. Diba? Ang pagkaalam ko si former President Duterte, merong pro, may anti, pero maingay, di ba? Nag-iiyakan, di ba? Nakakita na ba tayo ng ganitong sitwasyon? Doon sa mga pinagbintangan ng crimes against humanity, violations of human rights. Sa aking pagkaalam, sa aking pagkaalala, wala. Wala. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Di ba? Applying principles of justice, hindi lang ito problema ng Pilipinas. Dito masusukat kung anong klaseng justice ang pwedeng ipataw ng ICC. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya obligado kami, duty ito, na pakialaman at hanapan ng paraan para tumulong. Hindi na ito anti-BBM, pro-PRRD. Pro-Pilipino ito. Pakita natin kung gaano tayo kagaling. Talaga naman magaling tayo, di ba? Lagi namin sinasabi, pag dunong, world class tayo. Pero pag puso, champion tayo.
Ay, Manong Dante. Kailangan po idagdag lang na ito po, meron kaming isasubmit na isang petition. Ito isang ayon din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Pinapayagan ng ICC na yung mga NGOs, katulad po kaya kami gumawa ng ganito, para sa ganoon formal na maiparating sa ICC na may ganitong klaseng pananaw na bumubuo sa maraming Pilipino. Kami po ay pipirma ngayon at kung marami po ang pipirma, may papadala sa lalong madaling panahon. Pinapayagan naman, ang ginagawa po namin ngayon ay hindi lamang salig sa tuntunin ng ating mga batas, kung hindi, nakasalig din sa patakaran at tuntunin ng ICC. Hindi po namin gagawin ito kung labag sa ICC. So, kung marami po ang pipirma, kagaya ng sinasabi ni Senator Greg, mas maganda po, makita ng ICC na sa ganitong paraan pa lang nagkakaisa na ang Pilipino. Maliban pa doon sa mga boses na nakikita nila ngayon worldwide, this is a formal petition to be submitted before the ICC, which is consistent with the provisions of the Rome Statute. Yan po yun. Hindi po ito'y parang tira bulag lang. Hindi po. Ito'y padadala sa ICC. Bago yun, no? Bibigyan ko rin ng pagkakataon kasi si Gerald Dado Valeroso at si Captain Dante Langkit, no? Pero idadagdag ko lang, no? Marisol, Glenn, no? We cannot give what we do not have. Paano natin ibabahagi wala sa atin? Kaya umaapela kami sa Korte Suprema na bilisin rin nila yung pag-resolve dito. Paano tayo mag-a-appeal sa ICC kung Korte Suprema mismo natin hindi nagsasalita, hindi nagdidesisyon? Di ba? Angal tayo ng angal na ibalik si President Duterte rito. Dadat niya rito. Kung yung kataas-taas ang hukuman, hindi ko pinipressure, no? Hindi natin pinipressure. Sabi nga ni Manong Dante, kami, no? Kung may makinig, thank you. Di ba? Yung ICC, makinig. Maraming salamat. Kung kaming apat na lang ang pipira, thank you pa rin. At least nailatag namin. Nagsimula kami. Hindi problema. By the way, kami ni Manong Dante, unahan ko na kayo. Kandidato kami. Wala kaming pakialam kung matalo kami o manalo. Pinag-uusapan dito, bayan. If there's any political benefit that any candidate will derive from this, no? It must be, above all, the country. The coming elections might help solve our problems, but the elections will not solve all of our problems, including this situation we are in now.